The romanticization of Filipino resiliency. Resilience. Naniniwala ka ba na masyado nang inabuso ng mga kapwa nating Pilipino ang salitang resilience o katatagan? Sa tuwing nakakasurvive ang mga kababayan natin sa mga kalamidad tulad ng bagyo, masyado nating ginagamit ang salitang ito dahil naniniwala tayo na mananatili tayong matatag kahit na ano pang hamon ang ibigay sa atin. Ayon sa Inquirer, nagmumukha ng backhanded compliment ang salitang ito sapagkat puro na lang batatag ang gagamitin nating mga Pilipino sa mga mahihirap na sitwasyon. Mag-demand naman tayo ng long-term at sustainable solutions. Please lang. Yes po, bilang tulong po ng BINI at ABS-CBN po sa mga nasalanta ng Bagyong Christine, kami po ay magdodonate ng 1 million pesos po galing po sa aming Grand Biniverse Concert para matulungan po natin ang mga nasalantang kababayan po natin. And ang halagang ito po ay magiging panimula po sana po ng mga donasyon po sa ABS-CBN Foundation sa Gift Kapamilya. And magtulungan po tayo para makatulong po tayo sa ating mga kababayan. And syempre, yung 1 million naman na to, di ba, sa Grand Biniverse Concert natin, and it's a way of giving back din dahil yung mga Blooms din naman po yung talagang sumusuporta din po sa amin. Napakalaking bagay niyan. Sana ay seed money, no? Sa isang deleted na Facebook post ni Albay Representative Joey Salceda, sinabi niya ang katagang, "Good day Albay, we are resilient." Telok mo Joey, ikaw lang ang may good day palibhasa mayaman ka at hindi ikaw ang nasa sitwasyon ng mga nasalanta nating mga kababayan. Resiliency is a positive word. Pero walang karapatan ang mga public officials na gamitin ito kung wala naman silang ginagawang bago sa kaligitnaan at katapusan ng mga bagyo. Itong recent na bagyong Christine, nagbuhos lang naman ng 2 months worth of rain. Biruin mo, yung pang 2 buwan na ulan, ibinuhos lang within 1 to 3 days. Talagang apektado ang mahigit 2.3 milyon na Pilipino, lalo na yung mga nakatira sa mga probinsya kung saan naglandfall ang bagyo. Ang mga naiulat na namatay ay 40. Pero nitong October 27, 2024, nasa mahigit 100 na ang naiulat dahil sa bagong update ng death toll. At ang mga nawala ng tirahan ay 250,000. Ibinigay din ng Department of Agriculture ang halaga ng pinsala ng bagyo sa mga pananim higit sa 143 million pesos. Ang mga areas tulad ng Cavite, Quezon, Samar at Bicol ang idineklara sa ilalim ng state of calamity. Imagine, grabe yung hagupit ng bagyo tapos kayo mga public officials magsasabi na magandang araw nyo, while at the same time babanggitin nyo na matatag ang mga Pilipino? At what cost? Ano bang alam ng ibang mga public officials sa salitang resilient? October 24, 2024. Ito ang araw na tumama ang bagyo sa bansa natin. Tinawag na rin itong isa sa mga deadliest storms sa Southeast Asian country ngayong taon matapos mag-iwan ng matinding dilubyo sa ating mga kababayan. Ang mga pinakamalala na naapektuhan ng bagyo ay ang Bicol Region at Calabar Zone, kung saan mataas ang baha at marami ang namatay ayon sa mga ulat. Tingnan ang mga larawang ito para makita natin kung gaano kalupit ang naging epekto ng dumaang bagyo. Take time to realize na hindi magandang i-romanticize ang katatagan ng mga Pilipino. May lugar at tamang oras para sa mga bagay na yan. Ang kailangan ng mga Pilipino ay suporta at tulong galing sa gobyerno. The Philippines is the most disaster-prone country. Sa mga nakalipas na mga panahon, alam naman ng karamihan kung hindi man lahat na prone talaga ang bansa sa mga sakuna. Ilang bagyo na ang dumaan sa bansa natin, resiliency pa rin ba ang ating kalasag? Hindi na dapat. Sa 5.7 million Filipinos na naapektuhan ng bagyong Christine, ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council,
NDRRMC, hindi na resiliency ang solusyon, kung hindi ang malasakit ng gobyerno sa mga Pilipino. Sinabi ng ahensyang nabanggit ko na 5,784,298 na individual o 1,415,438 na pamilyang Pilipino sa 8,895 na baryo ang naapektuhan ng bagyo. Sinabi rin na ang 91,189 na pamilyang Pilipino ay nananatili sa mga evacuation centers. Sa humigit 1,000,000 pamilya, wala pa sa 100,000 ang mga nailikas o nakalikas. There's really something wrong with this. Naapektuhan din ng bagyo ang 520 na kalsada at 84 na tulay, nasira ang 27,640 na bahay. The mindset of Filipino. Alam mo, minsan hindi lang naman gobyerno ang dapat sinisisi sa mga palpak na pangyayari sa bansa natin, especially kapag tayo ay nasasalanta ng bagyo. Madalas kasi ang problema rin ay kung paano nag-iisip ang mga Pilipino. Mindset kumbaga. Nitong nakalipas na araw ay mayroong uploaded video content ang kapwa ko content creator na Emma Cano. Nandito ang video tungkol sa bagong kotse ni Darren Espanto na nagkakahalaga ng 19 million pesos. Binatikos siya ng mga netizens na sana raw ay tinulong na lang ni Darren Espanto ang pinambili ng kotse. And I was like, oh no, bakit celebrity ang hinihingian nyo ng tulong? Bakit hindi ang mga pinaupo nyo sa gobyerno? Kasi sigurado ako na mas valid kung napupunta ang mga hinaing natin sa mga nakaupong mga opisyalis ng gobyerno. Hindi tayo dapat nanghihingi o nagde-demand ng tulong sa mga artista o athlete tulad ni Darren at Carlos Yulo. Dahil kusang tutulong ang mga yan kung gugustuhin nila. Ang dapat na binubulabog natin ay mga politiko tulad ni Bongbong Marcos at Sara Duterte. Ang dalawang mga yan ay pinakamataas na tao sa gobyerno. Nangako ang mga yan noong eleksyon na gagawin nila ang lahat para makatulong. Kaya dapat sa kanila tayo nagde-demand ng tulong. This is BS. Like really. Resiliency ang gusto nating mga Pilipino, pero bakit mas matatag pa ang kababaan ng mga pag-iisip natin? Ewan ko ba? Diyos ko day. Actions in before, middle, and after Typhoon Christine. Bago matapos ang talakayan na ito, tingnan natin kung ano ba ang naging aksyon sa gitna at pagtapos humupa ng bagyong Christine. October 23, 2024, nagkaroon ng briefing ang Pangulo ng bansa kasama ang NDRRMC patungkol sa bagyong Christine na tatama pa lamang sa bansa. Pinangunahan ito ng walang iba kung hindi si Bongbong Marcos. Sa tulong ng briefing na ito, ipinaghanda ni lahat ng ahensya sa bansa dahil the worst is yet to come, anya nila. So basically, this happened to inform the agencies and the Filipino people as well. Nagpadala sila ng air and water assets, especially sa 300 barangay ng Camarines Sur na talaga namang matagal ng lubog sa baha. Inutusan na rin ng Pangulo na ipamaximize ang paggamit ng EDCA sites para sa mga relief operations. Ang EDCA sites ay tinatawag na Enhanced Defense Cooperation Agreement na binuo ng kooperasyon ng mga militar ng bansa natin at Estados Unidos. Bakit kailangan ng mga militar sa mga sakuna? Of course, para maisagawa ang mga rescue operations dahil mas fit sila sa mga ganoong gawain. Inatasan din ng Pangulo ang Department of Energy na ibalik agad ang mga supply ng kuryente kung sakali mang ligtas na yung mga apektadong lugar. Ipinababantay din ang taas ng tubig sa mga dam upang hindi ito maging problema sa mga susunod na mga araw kapag naglandfall ang bagyong Christine. Kapag kasi umapaw ang dam, mas lalong lalala ang baha. Syempre hindi rin mawawala sa mga paghahanda ang mga class suspensions. Pero nakita ko sa X na may mga rants na mga workers na may pasok pa rin sila sa trabaho kahit may bagyo. I guess masyadong out of touch ang mga boss nila. This is also one of the situation na nakikita ang romanticization ng resiliency. Yung mga boss na lapok, please lang,
Hindi po siya maang buhay ng mga trabahador nyo. Maybe what we can do is do a measured response. Kahit hindi pa high water level, magbitaw na tayo ng kaunti. Pababain na natin na hindi apektado yung mga downstream communities. October 26, 2024, nagbigay ng tulong ang ASEAN countries sa mga nasalanta ng bagyo. Nagbigay din ng 80 million pesos financial aid ang Pangulo sa lugar ng Naga at Albay. Bumisita rin siya mismo sa Naga City Hall para makita ang kalagayan ng mga kababayan natin. Sinabi rin ng Pangulo na gusto niyang bisitahin ang Bicol River Basin Development Program dahil sa matinding pagbaha dulot ng bagyong Christine. Nabanggit niya rin na mayroon namang mga flood controls pero hindi kaya sa malawakang paraan ng paggamit nito. Gamit ang Philippine Government Choppers na ipadala ang mga tulong sa Naga City. October 27, 2024, tumulong din ang Philippine Red Cross Volunteers sa pagbibigay ng pagkain sa mga asong stranded ng bagyo. Makikita sa video na ito ang example ng ginawang pagtulong ng Philippine Red Cross. Ang video na ito ay kuha sa apektadong lugar ng Camarines Sur. Don't worry, yung may-ari ng mga aso ay ligtas naman silang nakuha sa bubong. Talagang ang mga bayani ay walang pinipiling kulay, lahi at kung anong uri ng buhay. Salute sa mga volunteers. Hindi rin nagpahuli sa pagtulong ang Globe at Ayala Foundation Hapag Movement sapagkat nagtulungan ang dalawa sa paghingi ng donation para ma-convert as relief goods para sa mga komunidad na apektado ng bagyong Christine. Hindi rin mawawala ang consistent na pagtulong ng Angat Buhay sa mga mamamayang Pilipino. Apat na pamilya. Ato yung duman. Dito na nga nagtatapos ang ating video. Kung ikaw ang tatanungin ko, masasabi mo bang resiliency pa rin ang solusyon at panakip ng sugat ng mga Pilipino? Comment down below. Huwag din kakalimutan mag-like kung nagustuhan ng ating video at mag-subscribe bilang suporta sa channel na ito. Thank you.